Amen. Amen. Palakpakan natin. Pakaganda po ng kwento nito, pero although nalaman po natin, but pag tinignan mo talaga napakadaming kwento about this fourth man, which is together with them in the fiery furnace. Sila po ay, kung alam po natin, ay itinapon sa furnace. So, bago po ang lahat ay basahin po natin ang ating verse. In Daniel chapter 3 verse 24 to 25, ang sabi po dito, but suddenly, as he was watching, Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, "Didn't we throw 3 men in the furnace?" Nagtanong po siya. Sabi po ng mga alagad niya, "Yes," they said. "We did indeed." Sabi niya, 3 po ang tinapon natin. Sabi po ng mga kasama niyang alagad, "Your Majesty, but when look," sabi niya, Nebuchadnezzar shouted, "Aligaw," sabi niya, "tingnan niyo, look, I see 4 men unbound, walking around in the fire, and they are not even hurt by the flames. And the 4th looks like a God." Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Samahan niyo po ako sa ating kunting panalangin. Salamat, O Lord, sa umagang ito. Tunay nga pakabuti mo at wala kang katulad. Pinupuhay ka namin, Panginoon, sa umagang ito at sa oras na ito. Hiling po namin, Panginoon, samahan po kami ng banal na Espiritu, Diyos, sa aming pagtatalakay, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Lord, may we understand your word so that it will be useful for our lives sa araw-araw na aming buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, as an instrument and a vessel to teach and preach these words to all those who are in need. Salamat, O Diyos, sa pakikumbaba mo kami, O Diyos. We humble ourselves unto you and we are asking forgiveness for all our iniquities. Hindi po namin kaya, Panginoon, kung wala ka. Kaya thank you, Holy Spirit, for your leading and guidance right now in this place. We trust and we love you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you. Mga kapatid, as we dig deeper on this topic for about faith, we want you to begin about what is the meaning of faith. Amen. Although alam naman po natin, most especially yung mga lagi ka po nandito, you know that faith is, sino pong nakakaalam about faith? Hallelujah. What is the meaning of faith? Ang sabi po dito, faith, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. So sabi po dito, in English version, in the Living Bible, what is faith? It is the confident assurance, brothers and sisters, that something we want is going to happen. Amen. Right now, pag-isip po kayo, o kung nakapag-isip na po kayo sa mga bagay na gusto nyo mangyari sa buhay. Amen. It is something we want is going to happen. Kung ano yung gusto mo sa buhay mo, and nananampalataya ka, yan po ang tinatawag na faith. It is the certainty, or the assurance that we hope for na nag-aabang sa bawat isa sa atin. Amen? Even
siyang even though we cannot see it, napakaganda. Amen. Kahit hindi mo nakikita, sabi nga kanina ng ating kantang walang imposible, kahit hindi ko nakikita, alam ko, walang imposible mangyayari. Kahit hindi ko nadarama, alam ko, walang imposible may mangyayari. Sabi mo sa to, even in the old days, men were famous of their faith. Pag alam po natin, yung mga dating panahon, sila Abraham, sila ni Moses, sino pa yung may mga, the father of faith, sila po ay nananampalataya at ito po ay nangyayari sa buhay nila. Amen. Si Abraham is the father of faith na he is 100 years old, almost wala pa po siyang anak, nagtiwala lamang po siya na sinabi ng Panginoon na magiging tatay ka ng pananampalataya at ng sanlibutan, dadami ang lahi mo, brothers and sisters, natupad ang kanyang pananampalataya. Amen? Hallelujah! Praise God! So sabi po dito, this faith has its own character. Amen? Yung pananampalataya po natin ay mayroon po siyang, ano bang character sa Tagalog? Hallelujah. Katangian. Okay, very good. Katangian, no? Character. So, meron po siyang katangian, no? Which is, ito po ay, kung ang pananampalataya mo, dapat ito po ay tapat. Amen. Ito po ay tapat sa iyong pinaniniwalaan at ito po ay tapat sa iyong layunin. And your faith should be on duty. Lagi po siyang active. Di ba sabi po sa salita ng Panginoon, if your faith is, kung mayroon kang pananampalataya na walang kaakibat na gawa, ito po ay so it is always on duty and it is an obligation na lagi mo siya i-exercise. Amen? Kaya po minsan pala, mga kapatid, ang ating pong pananampalataya, paniniwala, medyo nanghihina. Kasi po, kulang po talaga sa exercise. Amen? Kahit po yung katawan natin, kung kulang sa exercise, nanghihina din po, just like this faith. Amen? Okay, samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay pa ng ating pananampalataya. So in order that this faith, brothers and sisters, na malakas, matibay, no? At lagi on duty, ito po, brothers and sisters, ay kailangan our faith must be nurtured or must be sustained through obedience. Amen? Amen? Ito po, lagi po pala siyang kailangan nurtured, alagaan, palakihin, patabain, no? Bigyan ng mga pataba, bigyan ng mga tubig, bigyan na lahat ng bagay kong tanim. But this faith is also, it will be nurtured through obedience. Obedience. Ano po bang obedience? Lagi pagsunod. Most especially sa salita. Amen. Paano? Sabi po dito. This faith, ang sabi po dito, si King Nebuchadnezzar, no, that his idea, ang sabi mo, noong sinabi, dati itong nangyari sa kay Shadrach, Meshach, and Abednego, as well as si Daniel, when we go back to the first chapter of Daniel, at mamaya po sa second chapter of Daniel, ito po, mga kapatid, titingnan natin kung ito pong 3 o 4 kasama si Daniel, paano po sila nagkaroon ng pananampalataya na hindi natitibag at na patungo sa fiery furnace.
Tingnan po natin, brothers and sisters. Noong unang panahon, hindi i-summarize ko na lang po. In chapter 1 of Daniel, ang sabi po dito, noong ang Israel ay sinakop ng Babylon, which is the modern day Iraq, si King Nebuchadnezzar ay yung hari at that time, sinakop niya yung Israel, then that time, namili po siya ng slaves. That's why itong si Daniel, ang sabi po niya, mga kawad, maghanap po kayo ng mga matipuno. Sabi niya, katulad ng, tatlo na lang kayo, Ruel, kasama ka na, si Ruel, si Ray, at saka si Ivan, sabi dito, no? Na matalino. Sabi dito, laging maaasahan, sabi ni King Nebuchadnezzar, sabi dito. Then, idinala nila sa kanilang lugar at ginawa slave doon sa hari, sabi dito. Sabi po dito, nung bago pa po sila kasama si Daniel, ang lahat ng mga kasama niya, brothers and sisters, ay siyempre inaalagaan para po gawing magtrabaho sa kay King Nebuchadnezzar. Ang nangyari po, the first event of these four, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, ay they refuse, take note, they refuse to eat their foods because, ang sabi po nila, their food was offered to idols. Take note. And according to Deuteronomy chapter 28, brothers and sisters, verse 1, ang sabi po dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Take note, if you fully obey. Hindi po sinabi, if you obey half, if you obey late, or if you obey, but the word of the Lord said, if you fully obey. Kahit po ako, nakaka-relate po ako dito. Because you know what, brothers and sisters, partial obedience is not an obedience. Kaya po talaga pala, sa buhay po natin, meron talaga po tayo mga pangyayari sa buhay natin na bakit napakatagal na nito, inaantay ko, Lord, bakit wala tayo? Because, brothers and sisters, sometimes, may nakakaligtaan po tayo na ang kailangan ng sabi ng Panginoon, you have to fully obey. Hindi po kalahati, hindi po 1/4, it is 100% obedience to the Lord. Amen. Ang sabi po, brothers and sisters, delayed obedience or partial obedience ay katulad lang din po lamang ng disobedience. Amen. So wala po tayong may palusot kasi po, na-late po ako kasi nga napakagabi yung traffic. Amen. Hallelujah, lagi po yan. So, hindi na po yan dapat sinasabi. Brothers and sisters, according to the Philippians, chapter 2, verse 6 to 9, ito po ang pinaka-the best example ng pagsunod sa Panginoon. Wala nang iba kundi ang ating Diyos na si Jesus. Sabi po dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Salip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at lumuhay na isang alipin. Ipinanganak siya sa bilang ng tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Brothers and sisters, if you see this verse, ito po si Jesus na tao.
tao. Hindi po siya Diyos dito. Although taglay niya yung pagiging Diyos niya, but at this time, He is 100% human. Meron po siyang karamdaman ng tao na kung ano po kanyang this time. Kaya po sabi dito, ibinaba niya kanyang pagka-Diyos, nagiging tao po siya, kaya po siya nagsunod sa Panginoon na sinabi hanggang doon sa kamatayan. Amen. Kaya sabi po ng Panginoon, dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan, sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at mapupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang pangalan ay magpapahayag na si Hesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. Hallelujah. That's why this is the best example of obedience. No other than our Lord Jesus. Ganun din po ang nangyari sa kila Daniel. But, take note, si Jesus ba ay nandun na sa buhay nila Daniel? Amen. Hello? Sino po magsabi na andun na? Sino po magsabi wala? Wala talaga. Hallelujah. Of course, si Jesus ay, di ba, He is the New Testament. Amen. This is the Old Testament. But wala pa po siya. But mind you, brothers and sisters, tingnan po natin mamaya kung talagang nandun si Jesus sa buhay nila. Brothers and sisters, sabi po dito in John 14, 21 to 24, ang tumatanggap sa mga utos ko, this is all the nurturing our faith through obedience. Take note. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang umiibig sa akin. So, ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariot, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sabi po ng Panginoon, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin, inulit po niya, ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita, pero this is the opposite way of obedience, which is disobedience, ay hindi umiibig sa akin. Pwede bang sabihin mo na, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito, pero hindi ka naman nakikinig at namutupad sa aking salita. Amen. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Brothers and sisters, this is the word of the Lord. This is only a simple obedience and disobedience. Alam naman po natin, ang tamang pagsunod sa Diyos ay siyang lamang iibigin ng Diyos. At ang hindi pagsunod sa Panginoon ay hindi din po iibigin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Brothers and sisters, sabi po dito, number 2, there were 2 character ng faith, no? Na kailangan po natin palakihin ang ating pananampalataya in nurture. Number 1 is through obedience, and number 2 is through prayer and fellowship. Amen. Amen. Hello. Amen. Palakpakan mo ang sarili kapatid. Nandito ka. That's why we are inviting you once again, no? Sa tagapamagitan every Friday. This is one of the nurturing your faith activities. Faith nurtured through prayer and fellowship. Kaya po, brothers and sisters, and pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ng mga worshiper, no, ng music ministry na umattend na po sila sa tagapamagitan at ang galing na po nilang manalangin. Amen. Hallelujah. Pakpakan natin ang Panginoon. Hindi po
ay yung tinataas ang Panginoon sa buhay. Dahil po natututo na kayo. Salamat po sa Diyos. That's why I encourage some of you here, kung wala lang naman po kayo ginagawa. It is 5:30 to 7. No? Magpalakasan po tayo. Ang sabi ko sa Hebrews 10:25, wala po dito, huwag po natin kaligtaan ang pagtitipon-tipon ng gaya po nito. That's why today is also an act of fellowshipping, which is nurturing our faith. Kaya po, napakabuti ng Diyos, dinala ka dito. At ikaw din po, kaya ka nagtutuwa, nagagalak din po ako. Dahil hindi mo na ibintana ang ulan, bagyo. Dumating ka dito para mag-pulis tayo. 1 point, another extra point for the Lord. Amen! Hallelujah! So, lagi po tayo dapat may pundo sa Panginoon. Amen? So, ang gagawin po natin lagi ay lagi po tayo mag-impok ng kayamanan sa mundo. And this is the other way. One way. 1 point. So, if you attend another day, it is always another point for the glory of God. Sabi po dito, no? And also kagabi po, ay fellowshipping, kahit ano po klaseng fellowshipping, basta si Lord ang pinag-uusapan nyo, wala lang pong tagayan ng kung anumang bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. This is for the glory. Mga babae, kahit youth, that's why I encourage to please, no, kung pwede lamang po magkaroon kayo ng cell group, no, kasi until now, isa pa lang din po ang Bible. Dalawa na po pala, pero no, yun nga, ay may nangyari doon kila Nanay Letty, so nag-iisa na naman. So, I encourage you, kung pwede, magkaroon kayo ng cell group, which is magpalakasan, hindi po magparitisan. Amen? Hallelujah. And, alam niyo po, may nabasa po ako, sa track po to, ang Marites po talaga pala ay isang course na. Amen? Grabe po, no? Side track lang po to. Marites, it is a Master of Art. Yes, Marites. Relating of information through exaggerated stories. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why, wala naman po masama kung i-marites po siya, ang Panginoon lang. Amen. So, lagi po natin pag-uusapan ng Panginoon. Wala po talaga masama. Maybe ma-perfect din, magiging master siya. So, yes, Pastor. Hallelujah. So, going back, sabi po dito, punta tayo kay Daniel. No, kanina pinag-usapan natin ng chapter 1 ni Daniel, kung paano po sila pinili, sinelect, at yung nangyari sa kanila ay 10 araw po sila hindi kumain ng pagkain ng hari. Pinili po nilang maggulay. Hello? Joshua, gulay. Pinili po nilang maggulay. O, yung mga hindi kumakain ng gulay, lalo po silang nag-glow. Amen? Hello? That's why I encourage mo sila maggulay po tayo. Ito po yung pampahaba ng buhay. Totoo po, this is in Daniel 1. Basahin niyo po yan. 10 araw po sila nag-fasting through vegetables and fruits. At nagiging iba po ang kanilang itsura. Tingnan, subukan po natin. Ano? Subukan natin. 2 weeks na ang target po natin. Hallelujah. So, totoo po. Ang sabi po dito, so yun po ang pangyayari sa chapter 1. Then, ang ito pong pangyayari sa chapter 2, no? Sinabi po ni Daniel, sinabi niya sa kanila na nagilip ako, this is King Nebuchadnezzar. This is the story in chapter 2. Pahagingan muna natin kasi pupunta tayo sa chapter 3. Sinabi niya sa kanila na naginip ako at ito ang bumabagabag sa akin. Hanggang ngayon, sabi ng Haring si Nebuchadnezzar, ipaliwanag na ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. Pinatawag ng hari yung mga kaniyang mga manghuhula, mga astrologers, mga ano pa ba, yung Madam Aurey, di ba? So, pinatawag po niya. Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaico, mabuhay ang hari, sabihin po ninyo ang panaginip at pinaliwanag na. Ipapaliwanag na.
Sinabi naman ng hari sa mga astrologo, ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip, saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapatay ko kayo at ipapawasak ang inyong mga tahanan. Malupit po si Hari, hindi po mag-isa. Sabi po sa verse 6, kapag nasabi naman ninyo at napaliwanag ang aking panaginip, gagantipalaan ko kayo at parangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at paliwanag sa akin ang aking panaginip. Muli silang sumagot, mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at papaliwanag namin. Kulit, ano? Kulit ng mga astrologo. Sabi po dito, sinabi na naman ng hari, alam ko kung pinahahaba ng inyong oras dahil sa sinabi ko sa inyo. Na iisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Ganun po ang gusto ng hari. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin at pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin na ninyo ang aking panaginip at saka ako maniwalang may paliwanag na ninyo iyon. Sumagot ang mga astrologo, wala pong tao sa daigdig na makakagawa ang inuutos ninyo. Wala rin hari, gaano man ang kapangyarihan niya na nag-uutos ng ganyan sa sino mang salamangkero, manghuhula o astrologo. Napakahirap gawin ang inuutos ninyo, mahal na hari, sabi ko na. Mga Diyos lamang ang makagawa niya at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. Dahil sa sagot nito, nagalit ng gusto ang hari, at ipinautos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Saklaw ng kautosan ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Brothers and sisters, sabi ng hari, ipapaliwanag ko, hulaan mo ang aking panaginip. Pwede ba? Paano namin malaman ang panaginip mo kung hindi mo naman sinasabi sa akin? Hulaan mo nga, sabi nga ng hari, di ba? Puso mo nga naman. Kung sasabihin ng hari, di alam nyo na, di ba? So, doon na mangyayari na, yun pala ang panaginip niya. So, hindi nga talaga sila manghuhula. But you know, brothers and sisters, di kinabahan na si Daniel kasama ang kanyang tatlong alagad. Sabi mo sa 16, dahil dito nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap kasi kasama na po sila na papatayin. Nabigyan pa siya ng panahon at ipaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umawi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Sinabi sa kanila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin. Take note, this is not faith, nurturing through prayer and fellowship. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Ikaw ba naman siyempre kasama ka sa papatayin pag hindi mo mauulaan yung panaginip ng hari. Sino po nakakaalam na si Daniel po pala ay isa ding manghuhula ng panaginip? Amen. Akala po ninyo sino lang? Si Joseph, di ba? Sino pa ba? Si Daniel po pala ay the dreamer also. Interpreter of the dream. Amen. So sabi po dito, noong 19, tuloy po natin, ng gabi yun, so ang nangyari po, dahil kinakabahan na din po sila, take note mga kapatid, di ba po, kung meron po tayong mga problema sa buhay, hindi lamang problema, kung tayo po'y nag-bless, lumapit tayo sa Panginoon, manalangin tayo, magpasalamat at magpuro sa Panginoon. Yan po talaga ang dapat. Kasi po, how much, lalo-lalo na pag may mga problema sa buhay natin, ang sarap iiyak sa Panginoon, ang sarap purihin ng Diyos, at alam po natin lumuluwag ang puso natin. Amen. Sabi po dito sa 19, nung sila po'y nag-usap, nagtipon-tipon at nanalangin, ng gabing yun, hello, take note, napakaganda po nito. Nang gabing yun, sa pamamagitan ng pangitain, ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Hallelujah. Kaya't pinuhin niya ang Diyos ng kalangitan, ang sabi ni Daniel, purihin magpakailanman ang Panginoon ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihan lubos.
Ano kaya yung panaginip ng hari na nireveal ng Diyos? Amen. Gusto nyo malaman? Tuloy po natin. Hallelujah! Woo! Brothers and sisters, pause po na tayo. Sabi po dito, si Daniel, dahil sa kanyang prayer life, kaakibat yun na po talaga pala yung panalangin. Sana all, di ba? Kaya meron po akong mga kapatid dito na gusto lang pong magkasama kami manalangin. We do hope and pray, and we will pray to the Lord. Amen! Pinag-usapan po namin yun kagabi, and we will pray first to the Lord na kaya po namin gawin sa madaling araw. Kaya nyo ba? Hallelujah! Kaya nyo ba? Kaya nyo bang manalangin ng madaling araw? Siguro naman, kaya nga hindi pa, kahit ako po nahihirapan sa totoo na. Lagi pong sinasabi ni Lord yan. Pero sometimes, nagawa ko isang beses nagawa. Pero hindi po talaga kasi naantok ka pa rin. Kaya nga iniisip ko, Lord, totoo ba yung sinasabi ko? Hallelujah! Obedience! Faith through obedience! Totoo ba yan? Parang hihirap yan ang magising ng madaling araw. Pero tingnan po namin. We will pray. That's why I invited all the men to be with us. We will pray na kaya po natin. Pinag-usapan din po ng mga kalalakihan yung kagabi. So we will do and hope and pray na magawa po namin. It is called Don't Watch Prayer. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ay kailangan po talagang gawin. Hindi lamang po ng kalalakihan ng katatayan, kundi ng bawat isa. So, ang sabi nga po ng Panginoon at ang sabi po ng salita ng Diyos, if you do something new for the glory of God, He will do something great sa buhay. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah! Prepare us, we will expect more from you. Kaya nga pag may bago kang ginawa sa buhay mo para sa Panginoon, i-expect mo na may gagawin ding bago ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Thank you, Jesus. Hallelujah. So si Daniel, balikan po natin, ay mapanalangin po talaga. Ang panalangin niya, although hindi po siya kasi po ang mga kapatiran pong mga Muslim, no, sila po ay nananalangin. Alam niyo po ba yung prayer nila? 5 times a day. Sa umaga, sa mid-morning, sa noon, mid-afternoon, at saka evening. Walang lusot po talaga, napakasipag nilang manalangin. Sana? Oh, hallelujah. So brothers and sisters, si Daniel po ay 3 times a day lang manalangin. Pero ano nangyari po kay Daniel? Hallelujah. Ipinakulong pa po siya at itinapon sa den of lion. But hindi po yan ang ating pag-uusapan because it was in the chapter 6 and chapter 9 of Daniel. Mahaba pa po yan. At dito po tayo sa fiery furnace of the 4th man. Sabi dito, ang buhay ni Daniel nung siya po'y lagi na nanalangin, in 20, habang ako'y nananalangin, napakaganda po talaga pala habang nananalangin tayo. You know what happened if we pray? May mga kalaban pong gusto ka ng dakmain, pero when we pray, mayroon pong nag-iikot na mga anghel to guard you for prayer. Sabi dito, habang ako'y nananalangin at pinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel, He is at tagapamagitan. Si Daniel po ay isang tagapamagitan. Nakikiusap ako, Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Ang anghel na si Gabriel, na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. No, sa simula pa lamang ang iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. Dahil labis
kanyang minamahal. Hallelujah! Woo! That's why, wag po tayo talagang, this is also about faith. No? Kaya sa simula pa lang na manalangin ka, gumagalaw na po ang Panginoon to answer our prayers. Amen. Si Daniel, nagsimula pa lang, pinadala na ng Diyos ang anghel upang bigyan siya ng kaliwanagan at ng tugon sa kanyang panalangin. You know what? Because Daniel is highly esteemed, mahal na mahal po siya ng Panginoon, lubos na pinahahalagahan siya ng Panginoon dahil lubos din niyang pinahahalagahan ang Panginoon. Sino po yung nakalam dito ng second law of motion o third law? Sa engineering po yan, sa math. Na kung magsuntok ka, kung ano pong pwersa na isusuntok mo, ganun din po ang pwersa na babalik sa. Amen. Sa mga nakalam po dyan sa physics. Hallelujah. Amen. Subukan mong sumuntok sa wall. Masakit. Kasi nga, yun yung pwersa. Subukan mong manalangin sa Panginoon. Sasagutin. Amen! Hallelujah! Woo! And subukan mo magbigay, siksik-liklik, at kumakaw. Amen! So sabi ko dito, naparito ako baka sabihin sa iyo ang kanyang tugon, kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain na ang panaginip ng hari. Hallelujah! So ano po nangyari, brothers and sisters? Ang nangyari po, dahil sa ginawa po ni Daniel at ang kanyang mga alagad na si Shadrach, Meshach, Abednego, nahulaan po nila ang panaginip ng hari. Hallelujah! Gusto niyo malaman? Assignment niyo po yan of the later chapter and the verse of Daniel, no? Verse chapter 2 down. Ito, parang may part naman po kayo, kasi kulang po tayo sa oras. So, ang sabi po, nahulaan niya ang panaginip ng hari at ano pong nangyari, gaya nga po ng pinag-uusapan natin, the Lord set them high. Nagiging katiwala po sila, no, ng mga ari-arian ni King Nebuchadnezzar. Amen! Okay, tingnan niyo po yan. Yun po talaga nangyari. And now, we are going to our main verse, the fourth month of the first. Mga kapatid, sa ngayong panahon, kung ikaw ay nakakaranas ng mga bagay na sa palagay mo, init na init ka na, ibig kong sabihin, yun nga, wala kang pasensya, mainitin ka. Hallelujah. Hello? So, kahit ako, hindi lang ako, no? Pwede naman, katukin niya yung ulo niyo, no? Hello? Pwede naman na tingnan niyo maigi. Mayroong kalamigan kahit mainit ka. Amen? Ibig kong sabihin, tingnan mo si Daniel. Tingnan mo yung buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano nangyari sa kanila? They are still alive. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang buhay, which is the fire furnace, symbolizes the struggles, the trials, no? Lahat po na nangyari sa buhay po natin, which is just like a fiery furnace, tingnan mo, there will always be the fourth man beside you. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin naman. Kung mag-iisa ka lang, of course, he is not the fourth man, he is still the second man, and he's your God. But dahil po nangyari tatlo po sila, ni Shadrach, Meshach, and Abednego, siguro naman, magaling naman po tayo sa math, nung itinapon po sila, tatlo po sila. Amen! Pero nung nakita sila ng hari, ilan sila? Apat sila. That's why this is the fourth man in the fiery furnace that can be your Savior and my Savior. Amen! Hallelujah! Woo! That's why our faith
ay medyo mayroon talaga siya danger kung hindi po natin pinapalaki. That's why there is the crisis of faith. So sa buhay ng bawat isa, mga kapatid, no? At sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi na po natin nabasa yung buong chapter 3 kasi mahaba po ito, 1 to 30 verses. Isa lang po yung binasa natin. Ang nangyari po doon ay dahil po, if you take, tingnan po natin, no? In verse 1 to 7, ito po ang kwento po nila. Ito po ang kwento ng chapter 3. Si King Nebuchadnezzar made a gold statue 90 feet high and 9 feet wide. No? Ito po ang golden statue na pinatayo ni Nebuchadnezzar. Ano pong nangyari? Mahaba po ang kwento. Ang nangyari, that's why they call this a crisis of faith, because sometimes your faith might be in danger if you are not nurtured. Pag hindi mo po inalagaan, pinahalagahan ang iyong pananampalataya sa Diyos, pinapalaki, having a fellowshipping, a prayer, no, an activity for the glory of God, there will be always a danger of your faith. That's why ito po, kahit si Shadrach, si Meshach, si Abednego, kahit itinalaga na po silang assistant and the leaders of the kingdom of King Nebuchadnezzar, ang nangyari po, sabi nga po ng Romans, the devil is like a roaring lion. Hinahanapan ka ng kalaban ng butas. Amen. Noong nagpatayo si King Nebuchadnezzar ng statwa, the golden statue, ang nangyari po, hinanapan po nila ng butas si Shadrach, si Meshach, si Abednego, and latter verse 12. No? But there are some Jews out there, Shadrach, Meshach, and Abednego, next please, John, whom you have put in charge of Babylon affairs, who have defied you, refusing to serve your gods or to worship the gold statue you set up. Then Nebuchadnezzar, in a terrible rage, nagwala po si King Nebuchadnezzar, ordered Shadrach, Meshach, and Abednego to be brought in before him. And later, tinanong, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, ay hindi ba kayo nagsamba sa ating pinatayong rebolto? Amen. Brothers and sisters, in verse 16, the very best answer of this intelligent, wise men of God, they said, sabi po dito, kahit binigyan pa po sila ng isang chance ni King Nebuchadnezzar, sa Shadrach, Meshach, and Abednego replied, "O Nebuchadnezzar, we are not worried about what will happen to us." Hello? Pakaganda. If we are thrown into the flaming furnace, come on. Our God is able to deliver us. And that is faith. Hallelujah. Hindi pa po nila nakita, hindi pa po nila alam, pero na kanilang naramdaman at naranasan that they have a God that will deliver us and save us, and He will be with them if they will thrown in the fire. But if He doesn't, please understand, sir, that even then we will never under any circumstance serve your gods or worship the gold statue you have erected. Then Nebuchadnezzar was filled with fury, and his face became dark, and anger at Shadrach, Meshach, and Abednego. He commanded that the furnace be heated up 7 times hotter than usual. Mga kapatid, kung may iba po sa inyo dito nakapunta sa planta, alam ko na iba dito na taga-planta, mayroon po dito doon na niluluto ang semento. At ang raw materials ay galing po sa kanila. Sila po ni Brother PJ yung
susupply doon, kinukuha sa bundok. Niluluto po yun, and the temperature is 1,000 degrees Celsius. Napakainit po talaga. Kahit na mataas po doon sa baba ka lang, napakainit pag dumaan ka. Kaya siguro sometimes nakalbo na po. Pag dumadaan, totoo po, napakainit po talaga. Kasi yung mga pumupunta doon, pag inaayos, nakasuit po yun, naka-aluminum suit. You know, this he said, he commanded that the furnace be heated up 7 times hotter than usual. And called for some of the strongest men in this army to bind them. No? Tinawag niya yung kanyang mga malalakas na mga army upang taling sila Shadrach, Meshach, and Abednego kasi baka makawala. No? So they bound them tight with ropes and throw them into the furnace fully clothed. Sabi po ng 22, and because the king in his anger had demanded such a hot fire in the furnace, the flames leaped up. No? Dahil nung binuksan po nila yung pinto ng furnace, yung apoy ay lumabas kasi sa sobrang init and killed the soldiers as they threw it. You imagine, brothers and sisters, no? Sa init pa lang po, namatay yung soldiers na nagtapon sa kanila. But, hello, are you in there? Are you interested? Shadrach, Meshach, and Abednego fell down bound into the roaring flames. Kawawa sila, nandun, tingnan. Pero hindi sila namatay kahit pagpasok pa lang. Amen? Yung guard, nasa labas pa lang, namatay na. But suddenly, as he was watching Nebuchadnezzar jump out, ito po yung ating verse, in an amazement and exclaimed to his advisors, didn't we throw 3 men in the furnace? Hello? Tatlo bang tinawag ni King? Amen. Hello, may sumagot. Amen. Hallelujah. Yes, they said, we did indeed, your majesty. Well, look, halikayo, tingnan nyo. Sabi ni King Nebuchadnezzar, shouted, I see 4 men. Hallelujah! I see 4 men. Apak po yung nandun, nakita ko talaga. Sabi niya, hindi po ako sinungaling. Masama lang, sabi niya. Sabi niya, I see 4 men. Nakawala, naluwa, unbound, at lumalakad-lakad sa apoy at hindi nasasaktan. Ikaw kayo subukan mo, kahit nga lumakad ka sa uling na bumabagal, at kandila lang, gano'n, napakainit. Sabi dito, mamasyal pa sa loob ng furnace. So, nakahawak pa ng kamay, magkakakbayan pa yung magkakapamiligan. And sabi dito, look, sabi na, the fort looks like a God. Are you with me, brothers and sisters? Nangingilabot. Ayun din ba? Tingnan nyo, ang pang-apat ay parang Diyos. Amen. I-picture out. Diyan, pakita mo nga yung ating title. Tingnan mo. Hallelujah. Grabe. And you know what? What happened after this, brothers and sisters? Sabi ng King Nebuchadnezzar, tawagin mo sila, come out and come here. Sabi po ni King Nebuchadnezzar, sabi niya, servants of the Most High God. Sabi niya, so they stepped out of the fire, and the governors, the princes, and the captains, and the counselors crowded around them, and so that the fire has not touched them. Woo! Hallelujah! Pagkapakan natin ang Panginoon! Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah! Kahit sa buhay ko, brothers and sisters, despite of that rain, despite of that storm, nandito kayo, napakasarap. Hindi kayo napabayaan. The Lord is always with us. He is protecting us. He is be with you, be with me. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sa lahat ng bagay, kahit bumahaman, alam mo, nakaka-bless po talaga kahit sa inyo. Kasi, unawain mo, si brother, galing po siya ng Road 1. Joshua, si nanay, ang layo po nila. Grabe, no? You can imagine, hallelujah. Hindi mo inalintanan. But mind you, brothers and sisters, make use of your time.
kahit nandito ka, huwag mong sayangin, makinig ka. Amen? Kasi po, pumunta ka dito upang makinig yung salita ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, iningatan ka niya, pinapunta ka dito, huwag mo sayangin. Feel the presence of the Lord. Embrace His love. Look at His grace. Malakas ka, buhay ka. Sabi ko dito na even a hair of their heads ay nasunog. Hindi man lang nangamoy sunog ang kanilang katawan. Their coats were unscorched. Hindi man lang nasunog yung isang ano tawag ito, sinuli. Hello? And they did not even smell, sabi nga, ng uso. Hello? Pagitin ko po kayo. Sa men's namin po kagabi, nag-barbecue po kami. Next, so hallelujah! Woo! Kaya next time po, if you want to join, sabihin niyo lang sa akin. So, nangamoy po kami ng uso. Hallelujah. So, kahit po, no, inihaw ka lang. Nangamoy ka ng uso. Ba't sila? Because the Lord is 100% covered. Because they also have 100% obedience to the Lord. Amen! Hallelujah! Woo! Napakabuti ng Diyos. Then Nebuchadnezzar said, bitinin ko ba? Then Nebuchadnezzar said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Imagine, sa kabila ko ng lahat, medyo nagbago yung isip ni King Nebuchadnezzar. For he sent his angel to deliver his trusting servants when they defied the king's commandment and they were willing to die rather than serve or worship any other god except their own. Therefore, I make this decree, the king said, that 80% person of any nation, language, or religion who speaks a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be turned limb by limb, and his house knocked into a heap of rubble. For no other God can do what this one does. Then the king gave promotions to Shadrach. Remember, pag ikaw po ay sumunod sa Panginoon, they will set you high. To Shadrach, Meshach, and Abednego, so that they prospered greatly in the province of Babylon. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord God. So this is only the chapter of 3, and madami pa pong kwento si Daniel na napakaganda. Ituloy niyo po yung 4, 5, 6. Si Daniel po ay may 12 chapters. Amen. Now, the question is, can we go to our conclusion? The question is, brothers and sisters, is it possible, no, to have a life of faith and no problems at all? Pwede bang, posible bang mayroon kang buhay, pananampalataya, at paniniwala na wala kang problema? Very good. The Lord, no way. And that's why God's word is clear that our faith will go in by testings and trials. Sabi ni James, no? Napakaganda, no? Si James, in 1 verse 2 to 4, dear brothers, is your life full of difficulties and temptations? Be happy. For when the way is rough, your patience has a chance to grow. Pag ang buhay po natin ay medyo may problema, doon po tayo pinapapatatag ng Panginoon. Although, of course, masarap mamuhay na walang problema, but you know what? Sometimes, these problems, these situations, these circumstances, these consequences gives us a glimpse or a support, a little support, one by one, para po tayo tumayo at tumibay. Amen. Sabi po, so let it grow if the
if the temptations and the trials be with you, be happy. Let it go and don't try to struggle all of your problems. Gaya pa po nung sabi ng misis ko, sabi niya, dati, nagiging, po kami, baka walang ma-attend. Katulad na naman kanina, baka walang ma-attend kasi lakas na wala. But you know what? If you give it to the Lord, Lord, ikaw nang bahala. Wala naman na po kami magagawa. Amen? So touch them, touch your people. So, alam mo, sa lahat ng buhay ng bagay, pag ibinigay mo talaga kay Lord, makikita niyo yung puso ko, brothers and sisters, you will become more like Him. Amen? Nagiging kakamukha mo siya, ganun po ba? Nagiging ugali mo siya, kasi lagi mo siyang kasama. That's why it is also advisable for all of us to maghanap ng mga kaibigan na kalagi mo kasama na magiging katulong mo sa pananampalataya. So the fellowship and the prayer that nurtures your faith and the obedience that nurtures your faith is two more character of faith that can build you up stronger and immovable. Amen? Tayo po tumayo. Hallelujah. Sabi po ng kanta, nung nakaraan, napakaganda po, no? Even though I walk in the valley, ano ba yun? Yung I am not alone, napakaganda po, no? When I walk through, hindi, okay. Pwede ba natin kantahin, no? Pwede ba yung Diyos? Paganda, when I